Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Quick live lang tayo, ka-coffee, dahil hindi pa tayo nakakabalik ng Pilipinas. Ito, ka-coffee, oh. Sige nga, kung matapang itong mga Duterte, kumbinsihin nila itong si Pulong Duterte at itong si Mans Carpio na magpakita dyan sa House of Representatives sa Quad Committee investigation na yan patungkol dito sa bilyones na pagpapasok ng ipinagbabawal na gamot dito po sa Pilipinas. Yan, pag-usapan natin yan. Kasi may papel si Inday Sara Duterte dyan eh. May magagawa siya dyan para ma-resolve itong kaso na to. At pag-usapan din natin itong problema kay Alice Guo. Nakalabas na raw po sa farm. Wala na raw po sa farm itong si Alice Guo. Chartered flights daw po, ka-coffee. Chartered flight. Ang daming flight, no? Chartered flight ang dinaanan nito. At ang ilang mga teorya naman, backdoor daw yan, ka-coffee. Backdoor. Sino kaya ang tumulong dyan? Ako, merong tumulong dyan. Baka sa Davao pa. Baka sa Davao pa dumaan yan para makalusot itong si Alice Guo. Kasi may revelasyon ito si Senator Risa Ontiveros na pumuslit na ito, ka-coffee, sa Pilipinas. Pero yung tanong nga dyan, ano mangyayari doon sa mga assets niya? Dami niyang assets dito sa Pilipinas na naka-freeze yan. Saan mapupunta yan? Sa gobyerno ba yan? Sige, yan mga pag-usapan natin ngayong gabi. Very quick lang. Dito muna tayo, ka-coffee. Itong pamilya Duterte muna. Parang may mga nababasa-basa ako na parang ito na yung simula ng pagbagsak ng pamilya Duterte. Malalaman natin yan kung totoo pagsapit, ka-coffee, ng 2025. Kapag hindi na sila nakapagpanalo ng politiko, wala na talaga. Chugs na talaga itong mga Duterte. Hindi na sila relevant. Alam mo kung bakit? Yung nangyayari dyan sa investigasyon na yan, dyan sa HOR, ang laki ng impact niyan. Totoo man o hindi, ang laki ng impact niya sa maimahe ng mga Duterte. At lalo na itong rhetorics, itong pinupuna din nila itong rhetorics ni Inday Sara Duterte, the way niya i-handle itong issue na to na nagiging divisive yan, na parang hinihikayat ni Inday na magalit kayo sa gobyerno, magalit kayo kay PBBM. Ganyan ang datingan dito Sabi sa headline ng Politico.com, kung wala talagang kasalanan, hinihikayat po ng mga mambabata si Sara Duterte na hikayatin ang kanyang asawa at ang kanyang kapatid na harapin ang investigasyon dyan sa HOR. Sige, sabihin na natin na ang nagagawa dyan ay trial by publicity, which is in a way totoo naman talaga. Ganyan naman talaga yan Bukod sa ito ay in aid of legislation, nagiging trial by publicity yan. Pero gawin mo na rin yan. Kunin mo na yung opportunity na yan na linisin yung pangalan mo. Ganun lang yun Diba? Kung matalino naman, gawin mong opportunity yan para maipagtanggol ang sarili mo. Members of the House of Representatives o HOR urged Vice President Sara Duterte to convince her husband, ito pong si Mans Carpio, at ang kanyang kapatid, si Davao City Representative Paulo Duterte, to face the Quad Committee investigation and answer the allegations of a former Customs Intelligence officer linking them to shabu-shabu smuggling. Nako, ano sa tingin niyo? Ako, dapat sumpi na Di ba? Hindi naman mga senador yan na i-invoke nila yung interparliamentary courtesy Sabi natin congressman, sige, pwedeng ma-absuelto dyan si Pulong Duterte dahil currently siya ay mambabatas. Pero itong si Mans Carpio dapat humarap siya dyan di ba? Ang challenge natin dyan sa mga mambabatas, isumpi na nyo rin yan. Di ba? Kasi unfair yan Kapag ordinaryong Pilipino, mabilis yung isusumpi, mabilis yung ipapatawag. Ito dahil dahil may bahay ng First Lady, Second Lady pala, ng first husband ng Vice Presidente natin. Diba? Ipatawag din yan para maging patas. Actually, challenge natin yan sa mga mambabatas Isumpi na nyo yan para pumunta yan. Dumalo yan dyan sa investigasyon ng Quad Committee. At the same time, House Deputy Majority Leader si Jude Asidre and House Assistant Majority Leader Hil Bungalon urged the Vice President to drop her diversionary rhetorics. Yan, tinag na nila ito bilang diversionary rhetoric which does not add any substance to the investigation. Actually, nahahalungkat na naman dito yung issue ng panahon ng bagyo. Diba? Pagdating ni Inday Sara, bumira sa gobyerno, samantalang siya naman, nagbakasyon lang sa Germany. Diba? Para ma-divert yung issue. VP Sara is better off convincing her husband Mans and her brother Pulong to join the House Quad Committee investigation. This will benefit her beleaguered family and the Filipino people who, like us, want
answers. Kasi totoo naman talaga ka-coffee. Ito napakalaking shipment yan dyan sa Pampanga. 6 billion ba yan? Bilyones ka-coffee ng ipinagbabawal na gamot. Napakalaking shipment yan. May taong nasa likod yan at malaking tao yan. Hindi lang basta-basta yan. Well connected yan kay Digong nung administrasyon pa niya ang nagpapatakbo sa Pilipinas. We assure VP Sara that Attorney Mans and Kong Pulong will be given the courtesies and respects due to them. Given their stature, walang halong politika ito ha. Pawang katotohanan lang ang pakay ng Quad Committee, sabi ni Asidre. Ang side kasi dyan nila Inday, ang mga nangyayari dyan, political harassment daw yan. Hinaharas ang kanilang pamilya. Pero syempre, function ng mga mambabatas yan Bagsagawa sila ng investigasyon dyan dapat din, itong mga mambabatas, panindigan na nila. Total, nandiyan na rin naman yan Disumpinan ninyo yan. Diba? Sige. Ipatawag ninyo yan si Mans Carpio. Hindi man pwede sabihin na umatenda kami ng previous investigation ng Senate Blue Ribbon Committee noon Diba? Nagkaroon na ng investigasyon ng Senado dyan pumunta siya dyan. Pero ibang usapin na ito ngayon Hindi na administrasyon ni Digong yan. Baka nagkaroon ng courtesy naganap yan nung panahon ni Digong. Nagkaroon ng mga kortesiya dyan kaya hindi nahalukat yung issue dyan. Siyempre, takot yung ilang mambabatas natin dyan, babanggain mo ba naman si Digong during his administration? Definitely hindi. So, iba na itong circumstances na ito. Iba na itong sitwasyon na yan. At sisumpinan nila kung hindi pupunta. Di ba? Bakit naman hindi? Bakit hindi sila pupunta dyan? Iba unfair yan sa mga ordinaryong Pilipino. Di ba? Na sinusumpinan ninyo kapag hindi pumupunta dyan sa inyong mga imbitasyon sa investigasyon na yan dyan sa House of Representatives. Ano sa inyo dyan, ka-coffee? Sige, comment ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section. Move on tayo sa ating next topic. Ito, si Alice Guo, wala na raw po sa farm. Wala na raw po sa farm. Nakalusot na rin po yan. At si Senator Raffy Tulfo, meron siyang panawagan dito Ang problema kasi, isa kasi sa pinaniniwala ang teorya, nakalabas siya ng bansa, chartered flight yan ka-coffee. Confident ang ilang mambabatas dyan, particular itong si Senator Raffy Tulfo, confident yan na chartered flight ang naganap dyan. Ang problema kasi sa mga chartered flight na yan, hindi na pinoproseso yung mga pasahero. Kaya nga, ang panukala dyan ni Senator Raffy Tulfo, magkaroon na ng pagproseso dito sa mga dokumento na ito, nitong mayayaman na ito, na lumalabas ng bansa, sa pamamaraan po ng chartered flight. Sobrang unfair yan sa mga ordinaryong Pilipino. Tayo, di ba? Kung bibiyahe tayo, mahabang proseso pagdadaan natin sa immigration. Samantalang itong mayayaman na ito, bababa ng kotse o sasakay doon sa eroplano nila, wala na. Di ba? Chiching dyan Hindi man natin masasabi na walang mga partisipasyon dyan yung mga immigration officer natin o kung sino man pong mga opisyal ng gobyerno. So yan ang panukala ni Senator Raffy Tulfo dyan. Iproseso itong mga dokumento ng mga bibiyahe gamit po sa pamamaraan ng chartered flight. Sige, dito muna tayo. Kasi dalawa itong usapin na ito Ang sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, may nakuha silang dokumento nagsisirculate yan online na dumaan yan ng Kuala Lumpur, dyan po sa Malaysia. Di ba? May dokumento sila dyan. Actually, Philippine passport nga yung ginamit dito ni Alice Guo. Ang sinasabi naman ng DOJ, wala pa silang natatanggap na records mula sa Bureau of Immigration na lumabas ng bansa. Itong si Alice Guo. So, dalawa ito. Ka-coffee, sinong paniniwalaan mo dito? Ako, personally, mas paniniwalaan ko dito si Senator Risa Ontiveros. Na totoong nakalabas na talaga yan. Ang sinasabi rin naman kasi ng kabilang side, hindi pa. Nakita nga siya sa isang parte dito sa norte Nakita itong si Alice Guo, Pero pwede kasing bluff lang yan Naghanap ng ka-lookalike or kung ano man yan. Sige. Dito muna tayo. Sa sinasabi ito ni Senator Risa Ontiveros. Actually, headline ito kayong gabi. Wala na sa farm. Ayan, nasa headline ng Politico Wala na sa farm. Alice Guo out of the Philippines since July 18. Anong petsa na ngayon? August 19? O August 20 na ka-coffee? Isang buwan mahigit na ka-coffee. Hindi na po namamataan ito. May isang report na namataan somewhere dyan sa norte, pero isang buwan na po nakalilipas nang makaalis ito ng Pilipinas. Si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo managed to leave the Philippines right under the Bureau of Investigation's nose and even after an immigration lookout bulletin or ILBO was issued against her. Actually, ibig sabihin yan, bali wala lang kahit may lookout bulletin. Sa totoo lang naman din
nangyayari sa Mindanao. Punta ka ng Mindanao, may mga backdoor dyan ka, Coffee. Dadaan ka dyan, papunta ka ng ibang bansa, Malaysia, Sabah, o saan ka dadaan dyan, di ba? Kawawa tayo dito. Yung dapat managot, nakalusot, may partisipasyon pa ng ilang opisyal ng gobyerno na kurap din. Ayun na, tuluyan na nakalayas na. Senator Risa Ontiveros, ngayong araw po ng Lunes, August 19, revealed that Guo entered Kuala Lumpur, Malaysia on July 18. She posted on her Facebook page a copy of Malaysia's records of Guo's entry. Ako, yung nagsisirculate na dokumento online, feeling ko legit yan. Actually, confident ako dyan na legit yan. Siyempre, si Senator Risa Ontiveros, may access din yan Di ba? Counting letter lang yan Makakuha sila ng mga dokumento niyan. In fairness, mas mabilis nga itong si Risa Ontiveros kumilos Based on the document, Guo entered Kuala Lumpur International Airport on 12:17:13 p.m. Alas 12:17 13 seconds po ng hapon ng July 18. Saktong-sakto Her passport details match the existing information of her Philippine passport. Mukhang totoo nga. Diba? Hindi man magbibigay ng record ng Malaysia sa Pilipinas ng mali-maling record. Based on the document, ayan nga, pumasok siya 12:17 ng hapon. Ontiveros said a source told her that from Malaysia, Guo flew to Singapore. Lumabas agad paano yan? Pilipinas, chartered plane. Sabi ni Senator Raffy Tulfo, confidential chartered plane yan. Pilipinas, punta ng Kuala Lumpur, and then lumipad din pa agad papuntang Singapore, where she met her parents, si Lin Wenyi and si Gu Janzung. Yan, nadjadya na rin ka, Coffee. Na matagal nang lumabas sa Pilipinas, ito kanya mga parents. Guo was previously revealed to be a Chinese citizen named Gu Wa-ping. Actually, may mga hinuha nga na hindi niya nagagamitin yung Philippine passport niya, pero syempre, push through pa rin. Ginamit niya pa rin po yung kanyang Philippine passport na yan. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama si Wesley Guo at si Cassandra Ong, sabi ni Ontiveros. So, biruin mo. Chinese citizen naman kasi yung tatay niya at nanay niya. Diba? Hindi naman nagpalit ng citizenship yan Hindi naman nila dinoktor yung citizenship nila. Pero yung kapatid ni Alice Guo, nagpalit din yan. May mga passport din yan ng Pilipinas. Yun pala nangyari dyan. Labas ng Pilipinas, pumunta ng Singapore. Pumunta ng Malaysia. Di pumunta ng Singapore. Ito namang parents, mula sa China, bumiyahe din. July 28 din yan. Ayan, nagtagpo na yan sila. Nag-reunion na sila. Baka huling paalam siguro ang naganap dyan. Nagkaroon ng mahabang yakapan yan dahil matagal-tagal din sila nagkasasama at sa problemang kinaharap nila dyan. The senator said Guo's escape should be investigated because it is an embarrassment for Philippine law enforcement. Sa totoo lang, dagok ito sa Pilipinas Kasi actually, isa ito sa problema ng bansa natin May mga taksil din kasi mga empleyado ng gobyerno na nadadaan sa suhol Chiching. Kahit mabibigat na krimen, hinahayaan. Itong pinalabas tong si Alice Guo, baka nga sa Davao pa dumaan yan Kung hindi po namin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit na sinalaula ang ating mga batas, patakaran at proseso, sabi ni Risa Ontiveros. The Bureau of Immigration issued an ILBO against Guo on June 25. So supposedly, kung June 25 pa na-issue yan, by regular means, hindi ka makakalabas basta-basta dyan. Kasi may lookout nga May nasa lookout bulletin yan Ayun nga, baka chartered plane nga talaga dyan. Pero sabi ng DOJ, naniniwala pa rin sila Naniniwala pa rin sila na nandito pa rin po yan. Hindi pa nakakalabas ng bansa itong si Alice Guo dahil sinasabi nga nila, wala silang record pa na magsasabing nakalabas na nga yan ng bansa. Pero mukhang mabagal ang DOJ dito Mukhang mabagal yung kanyang pagkakatanggap ng impormasyon dito Mukhang nakalabas na talaga yan. Kasi hindi man magbibigay ng record yung Malaysia sa Pilipinas nang hindi verified o gawa-gawang record. Even yung segundo, kung kailan dumating sa Pilipinas yan, yung timestamp nakalagay doon. Saktong-sakto. Nakaalis na yan. Ang tanong nga dyan, ano mangyayari sa mga assets niya? Di ba naka-freeze yan Nasa gobyerno yan. Sana i-seize na lahat yung mga properties na yan. Milyones din yan ka-coffee. Di ba?
So, para makaganti-ganti man lang yan sa gobyerno, kunin yung pera na yan, yung kanyang assets na yan, ipagbibenta yan, i-auction yan, at pumasok yan sa pera ng gobyerno ng Pilipinas para bilang kabayaran man lang sa ginawa nila dito sa Pilipinas. Hindi ito nagpayaman lalo yan sa Pilipinas pagtatayo ng mga sugalan pagtatayo ng mga pogo nagpakasasayang pamilya ni Guo. Diba? Daming kawawang Pilipino din yan. Yung social ill na impact ng pogo na yan, na nabayagpag yan panahon ni Digong. Pero mo naman kasi administrasyon ni Digong sige, issue ng executive order, magsipasok kayo dito. Yan mga pogo, proud pa sila si Harry Roque proud pa Sabi niya dumami yung turista ng Pilipinas, puro Chinese naman pala. Puro empleyado ng Pogo. Pumasok bilang turista, yung pala empleyado ng Pogo. At hinayaan yan para naging legal yung operasyon na yan Panahon ni Digong very confident pa sila, ang taas daw ng investment galing China. Yun lang, puro Pogo. Hay nako. Kaya dapat managot yung mga dapat managot, yung mga dapat dumalo diyan sa investigasyon ng House of Representatives padaluhin. Kung hindi dadalo, isubpi na para hindi unfair sa mga ordinaryong Pilipino. Diba? Ordinaryong Pilipino, mabilis nyo ipatawag yan si Mans Carpio, ipatawag nyo rin yan. Si Pulong, bibihira daw pumasok sa HOR yan Pero nagpo-propose ng bill, paano niya i-defend dyan sa hearing? Sa committee pa lang, hindi pa umaakyat ng plenaryo. Paano niya i-defend yung mga proposed bills niya? Bibihira daw pumasok. Ay nako, sakit sa ulo. Siya, sige, i-komento ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section. Para mabasa rin po ng iba natin mga ka-coffee ko nasa Facebook po kayo. Baka hindi pa kayo naka-follow o naka-like sa ating Facebook page, pasuyo na lang nandyan sa taas. Like and follow. Kung kayo naman nasa YouTube, huwag pong kalimutan mag-subscribe. Ayan, dyan sa baba, click lang po ng subscribe. At i-like na rin po ka-coffee yung video natin para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!